Puntahan nga po natin itong nangyari nitong nakaraang weekend kung saan may mga GCash users po no, na naaberya dahil sa mga unauthorized transactions. Ano po ba talaga nangyari? Is this an organized breach o system error po gaya ng nauna ninyong pahayag? Okay. So, sa una, maraming salamat sa pagkakataon at humihingi muna kami ng pangunawa. Alam nyo, nung November 9, over the weekend, we prioritize po yung handling ng ating mga customers, no? Lalo na po yung mga impacted ng product issue natin na tinatawag na send ang PAW. Importante po kasi na maayos po natin yon. At nakipag-ugnayan din po kami kaagad sa ating regulator na BSP. So, importante din po na sila muna po yung makaalam ng impormasyon para naman yung isi-share namin sa inyo ay validated nila. So, ito po, ikukwento ko lang po sa inyo kung ano yung nangyari, no? Una, wala pong nawalang pera. Noong November 8, mga 11 o'clock PM, nakita po namin sa aming system na meron pong sudden spike dun sa transaction ng sinasabi natin na send ang PAW. Ang send ang PAW kasi ito yung small product feature ng GCash na pwede kang mag-send to multiple customers in a form of ang PAW. Ginagamit ito pag Pasko or pagka Chinese New Year. No? So unusual dahil hindi naman po Chinese New Year ngayon at saka hindi rin po Pasko. No? So pagka yan ay ginamit mo, ang unang mangyayari dyan ay mapupunta yan dun sa tinatawag natin na temporary wallet. So, nung nakita po namin yun, nakita namin bakit dumadami yung laman ng temporary wallet na yon. So, unusual yan, kaya sin-switch off namin yan kaagad. Kinabukasan, August 9 na tayo, mga madaling araw, may mga tumatawag na po sa amin na bakit daw parang nag-send ang PAW sila at hindi naman po nila ginawa yung transaction. So sa pagkakataon na yun, na-connect namin na baka nga meron niyang kinalaman dun sa nakita natin na spike. So nag-further investigate kami at we ruled out phishing, wala pong data breach, wala pong account takeover. Ito po ay product error. At in 24 hours po, yung laman po nung temporary wallet na yun ng Send ang PAW ay ibinalik po natin kaagad sa ating customers. At on the same day, nag-report din po tayo sa BS. Ma'am, kung matatandaan natin, sinasabi po kasi ng CICC dun sa usapan namin kahapon, dito sa mga unauthorized transactions, meron sila nakikita na dalawang numbers, no, na halos kahalintulad dun sa mga 21 cases na nagreklamo po sa kanila. So, nangyari na rin po ito in the past, kung di po ako nagkakamali, 2023, may ganito rin. Hindi ko sure kung ang PAW din po ba'y nangyari, pero may mga transactions din na nangyari in the past na similar sa nangyari po ngayon. Paano po ba natin ma-assure yung mga GCash users na talagang walang breach na nangyari at safe po yung pera nila dito sa kanilang mga money wallet? Unang-una, ito po ay isolated case. At gaya po ng nasabi namin base sa aming unang investigasyon ay ito po ay walang phishing, walang data breach at walang account takeover. Ito po ay isang product error. Doon sa sinasabi naman po na mga numero ng CICC, hindi pa po namin nakikita yan at wala po kaming pwedeng makomment po dun sa issue na yan. At ang lahat ng ito po ay for further investigation. Mawalang galang lang po, Ma'am Hilda, product error, ano definition nito? Okay. Ibig sabihin po, may mali doon sa sistema. May mali po doon sa pagkagawa po ng produkto. Kung may mali sa pagkagawa ng produkto, bakit ngayon lang nangyari yung pagkakamali kung matagal na itong produkto? Okay. So, ito po ay nag-submit po kami kasi sa BSP ng mga logs at informasyon for further investigation. Hindi ko lang po masabi yung mga detalye at this point kasi kailangan pa po ito i-validate ng BSP. Ma'am, again, with all due respect, kasi may play of words dito Opo, na nangyayari. Opo, sabi ho ninyo, walang data breach. Wala pong breach na nangyari. Opo, hindi ho ba ito systems glitch? Tama?
So ang tawag ho naman ninyo, product error. And then ngayon, hindi nyo ako Opo. masagot kung ano ba ang ibig sabihin ng product error. Opo. Tama naman po kayo. Ito po ay technical issue. Yan din po ang tawag ng iba ay glitch. Ito din po ay product error. So, ang sinasabi ko lang po sa inyo ay yung eksaktong word po na ginamit namin sa pag-report po sa BSP. So, yun nga po, bilang mga kababayan natin po na tumatangkilik ng produktong ito, gusto po nating malaman ano ba ang ibig sabihin nitong product error? Kasi nga, kung matagal na itong product na ampaw na binabanggit nyo, bakit ngayon lang po nagka-error? Meron ho ba kayong simpleng paliwanag dun, ma'am? Okay. So, ang masasabi ko lang po is, dun po sa nangyari, nakita po namin na yung mga nasa temporary wallet natin ay biglang dumadami yung pera. Na-detect po namin na unusual to dahil wala pong nag-claim. Doon po sa pag-uusap ng technology na yon, yung papasok at lalabas, doon po nagka-error. So, paano po nangyari yon nang walang human intervention, ma'am? Yung sinasabi niyong product error, nagkusa lang ang computer ninyo, ano man pong tawag dyan, na wala pong kumalikot nito? Okay. So, at this point kasi hindi ko po yun ma-point out yung exactly na sinabi ninyo. Kaya lang po, syempre ito din po yung iniimbestigahan po ng ating BSP, kaya ito rin po ay for validation. Opo. Para pong ingat na ingat kayo na gamitin po yung breach na salita dito. Bakit po kaya? Gaya po ng nasabi ko, ito pong mga to ay for further investigation. Okay. Lahat Opo. po ng yung pasensya na po. Ito lang po yung aking makakwento at this point kasi Opo. ito po yung shinare namin sa BSP. Opo. Ilang users po, ma'am, ang naapektuhan po sa sinasabi niyong product error? Okay. Na-identify naman po namin kung ilan po yung users. Ngayon po ay binavalidate po yan ng BSP. Kung ito nga lang po ba yung number ng users na naapektuhan. Ma'am, ilan po? Hindi ko po masasabi at this point. Pasensya na po. This is for further validation. Pero ang inyo pong press release ay the incident is isolated to few users. Opo. Opo. Tama naman po yun. Hindi ho ba kaya information management na ito? Kasi, di ba, ang implikasyon nito, kung marami po naapektuhan dito, yung pong few, ano ba estimate natin dito? 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 1,000, ilan po? Pasensya na po, hindi ko po masasabi talaga at this point. At tama po, ito po ay isolated case and for further validation po ng aming regulator. Magkano po ang kabuuang halaga ng nawala at umano'y naibalik nyo doon sa mga users po, ma'am? Again po, yung mga detalye na yan at this point ay hindi ko po masabi. But rest assured, Manong Ted, that we are working with BSP. In fact po, kahapon pa lang po nandirito na sila at pinavalidate po nila yung mga facts na pinresent namin sa kanila. And as soon po as pwede na po ito i-share po namin.